The proposed unprogrammed appropriations for 2026 has reached 250 billion pesos under the National Expenditure Program. Akbayan Representative Chel Jokno flagged that the items under this budget line include big-ticket pre-planned projects such as foreign-assisted programs, the AFP Modernization Fund, and health emergency allowances. We cannot continue to treat the unprogrammed appropriations as a magic pot where projects are dumped without accountability. To Speaker, colleagues, I therefore propose that we reduce to zero the unprogrammed appropriations line in the budget. Kami po sa Akbayan Party List ay hindi papayag na gawin gatasan ng kaban ng bayan. Malacanang, however, defended the allocation, saying it will only be released with proper documentation and safeguards in place. Hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogrammed appropriations. The Budget Amendments Review Subcommittee of the House Appropriations Committee has slashed the funding for some items under unprogrammed appropriations. Let's discuss this with Senior House Deputy Minority Leader, Congressman Egay Erice. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Thanks for joining us again. Hi, good morning. Good morning sa inyo. Opo. Alright, nako, ang dami po namin gustong itanong sa inyo. Unahin ko lang po ito, kasi sinasabi po ng Coalition of Civil Society Organizations and Budget Watchdogs na there is 230 billion pork in the House version of 2026 national budget. Your thoughts on that? Well, hindi ko malaman kung ano yung sinasabi nila pork. Baka yung sinasabi nila kasi yung flood control funds of 255.5 billion slashed by scrapped by the president himself. Yun yung pinanggalingan ng mga ibang mga appropriations. Pero si presidente rin ang naglagay ng ng menu. So ang menu for the 255.5 billion ay yung una for health services. Kaya lang merong MAIP. May MAIP, yung iba for infrastructure, yung iba naman for MAIP. Yung MAIP, yun yung sinasabi nila na pork. Yung isa naman sa education, may for school buildings, computers. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng matawag na pork doon sa ganong sistema. Parang ang sinasabi nila, Kong, kasi parang napupunta daw sa mga ayuda programs. Yes, doon naman sa DOLE, yung TUPAD, GIP, yung Government Internship Program, at sa sa DSWD, yung IX, yung Assistance for Individuals in Crisis Situation. Doon na ilagay at yan ay yan ay call of the president. Siyang nag-design yan para inalis mismo. I don't agree with removing all the flood control funds kasi by next year, kung hindi natin, especially in Metro Manila, kung hindi natin lilinisin yung ating mga major waterways, talagang mas tataas pa yung baha at lalong mapipinsala yung mga mamamayan. Pero that's the president's call. Pagdating naman sa IX, ang importante talaga sa merong mga social, yung absorptive capacity of the DSWD, kailangan masiguro na yung mga social welfare officers nila yung mag-determine kung magkano yung mga pangangailangan ng talagang mga tao na sa crisis situation. Pagdating naman sa DOLE, mataas ang respeto ko sa sa DOLE kasi nakita ko na talagang very transparent sila. Gumagawa sila ng paraan para maiayos yung release ng pondo ng TUPAD at GIP. At ngayon, meron na silang program with the DepEd, yung ARAL program. Instead of giving it to individuals na magwawalis lang, ang ibibigay nila to sa college students, parang educational assistance. Kapalit doon, magtuturo sila ng reading and writing sa mga non-readers sa elementary school. At meron din program para sa mga retired teachers na wala nang ginagawa,
bibigyan nila ng tupad or government internship program na sila naman yung magtuturo for yung sa aral program ng DepEd. So may mga magaganda naman. Ang importante lang talaga sa implementation na may ayos. Kasi noong nakaraan, talagang eleksyon, naging patronage yung pondo. Nga po oo. Kung I'd like to touch up a little yung binanggit nyo kasi, yung sa flood control projects na totally na hindi ilalagay daw sa budget. Pero ang suggestion daw kasi ng ibang lawmakers, bakit hindi nila mag-identify yung urgent flood control projects na kailangan gawin, tapos yun daw pondohan. At paano na po rin yung mga ghost projects na critical na walang nakatayo, pwede bang pondohan daw yon para maitayo man lang to mitigate yung mga flood problems? Alam mo, ang problema kasi doon sa yung mga nakaraan, yung implemented during the 2023-2024 GAA, talagang mahirap ipagpatuloy kasi hindi natin alam kung paano nila sinimulan yon at yung iba talagang ghost. So, under investigation, so hindi naman pwedeng galawin dahil tuloy-tuloy yung investigation doon. Pero yung pinagmula naman ng galit ng presidente yung Metro Manila nung nakaraan na bumagyo dito, nag-uulan, bumaha. Yun ang nagtataka ko, bakit hindi nilalagyan ng pondo? Ang sabi ko nga during a privilege speech, sinabi ko baka pwede si Presidente Bongbong na ang maging flood control czar at least sa Metro Manila para pagdating ng tag-ulan next year, may magbago. Kasi kung iiyak lang siya, magagalit lang siya, tapos wala namang mangyayaring pagbabago, ano ang sasabihin ng mga mamamayan? Tingin ko napakadali na bawasan ang baha at pabilisin ang paghupa ng baha dito sa Metro Manila. Kasi meron tayong almost 600 kilometers of waterways. Yes. So for the past 10 years, hindi ito na-dredge. Kasi inalis yung ng Department of Public Works yung item na dredging kasi nga nagkaroon ng controversy. Dahil dyan sa controversy na yan, hindi hinuhukay yung mga waterways. Alam mo ba, ang kwenta ko dyan, kung huhukayin lang natin yung almost 600 kilometers of waterways, may makukuha tayo dyan at least 8 to 10 million cubic meters of solid waste and silt. So pag alis mo yan, merong carrying capacity ang mga waterways na yan, karamihan dyan mga natural waterways. So may carrying capacity for floodwaters yung ating mga waterways. Malaki ang ihuhupa. Ayon sa JICA, World Bank Study, kung malilinis lang natin yung ating mga waterways, at least mga 50% ng baha huhupa at from 3 hours mabilis mga 30 minutes lang huhupa na yung baha. At kung si presidente ang flood control czar, alam mo madidisiplina niya yung mga local government officials dahil meron siyang general supervision powers authority over local government. At isa sa mga dahilan ng baha dahil doon sa corruption sa koleksyon ng basura. Sa study ng World Bank, mga 30 to 40% lang ng 9,000 tons a day na production ng solid waste ang Metro Manila. So merong naiiwan mga 5,000 tons sa pupunta yan sa drainage, sa waterways. Okay. Malaking bagay po yung Kong, but I think you also pointed out in our last interview na may nakita kayong, I think this was sa Caloocan ba, na may mga drainage pipes na wala pong tagusan, wala pong exit sa tubig, no? And apparently, sa iba po palang LGU, may mga report na lumabas na wala pong exit din papunta sa waterways. Paano po yung mga ganitong project? Oo. May inlet pero walang outlet dun sa mga major waterways. Kaya talagang aapaw din ang pagbaha. Yan yung produkto ng corrupt flood control projects noong 2023, 2024 at 2025 budget. Kaya nga sabi ko, meron pa kasing mga almost 80 billion na proyekto, flood control, na hindi na re-release nung 2025 budget. Ang sabi nila, yan daw yung muna gagamitin. Pero line items yan At yung problema natin, dyan nga yung nagkaroon ng mga problema dahil karamihan dyan, mga substandard projects, mga hindi kailangan proyekto, ginawa lang para pagkakitaan. Okay. Let's talk about your privilege speech po. Not so long ago sa Congress at medyo maanghang din po kasi nagbanggit po kayo ng mga several lawmakers doon.
Ano pong basis po natin doon? Nabanggit niyo po si Senator Chis Escudero, si Martin Romualdez. Well, ang sinabi ko, hello? Opo, go ahead po. 1.45 trillion pesos in 3 years. Red flag yan, pagka ganyang kalaki yung mga insertions at diversions. That's unprecedented in the history of budget authorization. Pang-limang term ko na to, hindi nagkakaganyan. Nung panahon nga ni Pinoy, 1 billion lang yung mawala dun sa kanyang president's budget. Galit na yun, mag-iinit na ulo noon. At sinasabi niya, pagka binawasan niyo yung aking programa, hindi matutuloy yung aking programa, ibibito ko yung budget kahit magkaroon tayo ng reenacted budget. Pero ngayon, for the past 3 years, nung 2023, more than 200 billion yung insertions and diversions and amendments. Wala namang pinagkaiba, halos yan, tatlong yan. Yung 2024, mas malaki, hindi pa nakikita yan, 500 plus billion. At noong 2025, 473 billion pesos. Yan, red flag na kagad yan. Kasi pinalitan mo na yung yung mga programa na pinag-aralan ng mga agencies. 6 months yung pinag-aralan. Pagkatapos sinubmit yan sa kanya-kanyang level ng kanilang departamento, tapos sinubmit yan sa DBM, pinag-aralan yan ng DBCC, tapos sinubmit yan sa presidente, pinag-aralan yan at inaprobahan ng gabinete bago yan ibinigay sa Kongreso. Pero ano nangyari? Parang sinabi ng 19 Congress, Pondo ng Pilipinas kami magdedesisyon. At ang pinakamasama dun sa pinakamalaking diversions, insertion amendments dun sa bicameral conference committee kung saan ang nag-uusap ay ilan lamang miyembro ng Senado at ng Kongreso. Ang sinabi ni Senator Grace po, hindi siya binigyan ng pagkakataon na makialam. Sabi naman ni Speaker Romualdez, through Congressman Puno, sinabi ni Congressman Puno, si Pira naman daw nakakadalo sa BICAM si Speaker. So ano ibig sabihin niyan? Dalawa lang, si Congressman Saldico at si Senator Chis Escudero. Imposible naman na magkaroon ng mga insertion, amendments, diversion na House lang. Imposible yun. At yan ay alam yan ni Senator Chis Escudero. Okay. So aside from Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez, sino pa po ba doon sa small committee ang dapat natin habulin para po tanungin dito po sa sinasabi nga nila most corrupt budget ng 2025? Well, ang napag-alaman ko, very powerful noon si Congressman Zaldico. Parang sa House, siya lang nagde-decide. What about Congresswoman Stella Kimbo? She is also part of the small committee. Nung nagkaroon na lang problema, saka siya nag-take over as chairman of the Committee on Appropriations. But during ang pag-imbestiga ko, during the small committee, talagang it's Congressman Saldico ang nagde-decide. Well, hindi po natin alam kung nasaan po. Nasa abroad po si Congressman Zaldico, pero kayo po ba ay may balita? Ang pinakamalaking question dyan, kasi alam mo, kung one budget lang, 3 budgets, right. alam ko na dapat yung DBM, alam nila kung ginagalaw na yung budget. Hindi ko malaman. Nakita nila ni Red Flags 2023, 2024. Bakit pumayag pa rin sila na bawasan? Either kasabwat sila o very incompetent ang DBCC kung ganyan ang mangyayari. Hindi pwedeng hindi nila alam yan. Alam ko, magaling na yung mga empleyado ng DBM. Alam dapat nila kung nababawasan at kung saan napupunta. Yun nga po eh. Oo. Kung tingin niyo po ba may pagkukulang doon ng DBM? Yes, may malaking pagkukulang. Kasi kung binago na yung budget, pinag-aralan yan binago na yung budget ng Pangulo, di dapat sinabi nila sa Pangulo. Ang isa kong nakikita dyan, kasi baka naman ang iniisip nila, because Congressman Saldico is under the protection of
Speaker Romualdez, tapos kasama pa si Senator Jesus Cordero, magkakasama naman sila noon. Tapos nandiyan din yung anak ni Presidente. So ang impression, baka itong lahat ng pagbabago na ito ay may blessings ng Malacanang. Baka ganyan na nangyari. At nung nakita ng Pangulo, kaya siya nagalit. So kung yung kay At ang pinakamalaking epekto nito, dapat ito pag tingnan mabuti. Dalawang proyekto yung inalisa ng yung mga foreign assisted flagship projects, yung subway, yung Metro Subway at yung PNR Elevated Rail. Yes. Pero marami pa. Massive infrastructure, delays. 200 billion yung tinanggal noong 2024 for Philippine Equity. Yung natin, counterpart natin. Noong 2025, 157 billion yung tinanggal. Anong epekto nito? Yung subway from 2028 dapat matapos ngayon 2032 na. Yung elevated rail dapat 2029, 2032 na rin. Dahil sa mga commitment fees, penalties, tapos dahil sa escalation ng prices in labor and materials, ang hahaba yung kontrata. So ang sinabi mismo ng DOTR na dahil dito sa pagkakaalis na ito at pagkakadelay na ito, mga 20% minimum yung iaangat ng presyo. 1.3 trillion yung presyo nitong dalawang proyekto nito. So, ibig sabihin, madadagdagan yan ng mga 260 billion. Napapasa ni Juan de la Cruz dahil dun sa pagtatanggal dun sa pondo. Kung ang sinasabi din nila, yung regards yung parang sa subway, no, naging issue kasi right of way. Ang sinasabi nila, another form of corruption na ginagamit, yung right of way issue. Bakit sa dulo na daw nangyayari yung right of way? Bakit bago daw dapat yung project na approve, meron ng clearances na with regards sa mga properties? Hindi, pero pagka yung yung expropriation powers ng gobyerno, napaka powerful niyan. In 6 days, 30 days kayang-kaya nila. Ang problema, walang pambayad kasi tinanggal nila yung most of the Philippine equities for the payment of right of way. Yes. Okay, Kong, last question na lang, very quick na lang because we don't have much time. Going back dun sa sinabi nyo kanina dun sa massive infrastructure delays, isa po sa ginagawa po nilang excuse ay unprogrammed funds, which is an issue right now. Gusto po i-abolish sa Congress. Where do you stand on that? And of course, ang sinasabi ng Pangulo, hindi naman daw po pwede na zero program para sa mga zero unprogrammed funds sa 2026 because ginagamit po ito sa several projects and emergency situations. Eh di gawin nilang program funds. Ilagay nila yung detalye. Unprogram kasi, parang blank check yan eh. Yan ang problema. Yung unprogram funds, blank check yan. Ngayon, kung napakalaki, talagang nakakatakot talaga yan. Kailan kasi mismo si Pangulo po nagsasabi na hindi po pwedeng zero ang unprogrammed funds. Nawawala tayo signal kay Kong. Kong, can you hear us? Modus operandi na. Oo. Naku, nawala. Sayang naman. We would like to know kasi dahil issue yan itong unprogrammed funds. Clearly, sa sinabi ni Congressman Erice, kailangan may mga specific names for gawing program funds. Pero yun nga, mismong ang Malacanang is saying... Mismong ang Malacanang is saying na hindi po pwede na zero ang unprogrammed funds because ginagamit nila yun. Well, thank you so much for your time, Senior House Deputy Minority Leader, Congressman Egay Erice.